minsan nahihirapan kagatin. So hopefully when we do see the Abyssal Arrow connects ay makakapasok yung Selena. But as we move forward sa ating pinakaunang laro, mag-comment na kayo dyan kung sino sa tingin nyo yung mananalo dito dahil tapatan ito ng mga kampiyon. Pasok na tayo sa Land of Dawn. James Pax versus King Kong. Nagbabalik na nga ba ang Sigma Pathing? Oo, dito tayo malalaman kung paano i-apply yung self-love, yung discipline, at yung patience. Pinaka-importante para sa akin, patience. Oo. Alam mo, kay King Kong, pinaka-importante, last season na, self-love. Oh. Kasi kaya nauso yung King Kong pathing, isa sa pinaka-greedy na pathing na Ako makikita mo sa sa buong mundo, yung wala akong pake sa nararamdaman nyo, magpa-farm ako. Uunahin ko sarili ko. Oo, parang minsan nga kailangan na rin minsan talaga kailangan yun mo talagang unahin yung sarili mo. Kung saan mo tingin na magiging okay ka, yun ang piliin mo. Oo, kasi tignan mo, pinahirapan ni King Kong yung buong mundo. 9 minutes, level 15 siya. Ngayon, lahat ng jungler gusto, 9 minutes, level 15. Oo, disiplina na rin talaga. No? After mo pag level 15, hindi ka na pwede mag-throw. Parang binanggit na lahat ni King Kong yung sikreto para maging Sigma. Kasi yung patience, alam mo saan lumalabas yun? Saan? Sa Lord Dance. Tama. Tama. Diba? At yan ang maganda sa Sigma King na si King Kong. No? Hindi niya pinagkakait ang kaalaman sa mga kapwa niyang sinusubukan maging Sigma. Yun na pala yun, no? Inisfluk niya. Tapos si Violet mamaya, uy, ano ba yan, King? Bakit mo sinabi? Wow! S11, always present. Kung may always rise, may always present. Shoutout sa'yo, Daddy K. Grabe ang suporta. During M6 as well, Midnight, kung naaalala mo yung mga times na nag-guest sila, kasama pa yung kapatid ni Kelra. During that time, kaya naman papasok na tayo sa Land of Dawn. Tama na daw ang pagto-throwback dahil kailangan na mag-run it back sa laban na to. Grabe yung dito. Talagang sobrang ibang-iba lahat ng stealth ng AB Brent. Oo, walang pinagkaparehas. No. Kumbaga yung Onyx dito medyo S7, S8 na 1 rate, 3, 4 flickers. Sa EP Bren, halo-halo. Oo. One of each. Ayun na si King Kong, galit Ang no. sakit. Ayan na yung Oo, Sigma summer na kasi. pattern. Oy! Pinasok! Ayan na! Ayan It's na, back! nagalit. It's Oo. back! Nagalit dito si Super Prince tsaka si King Kong. Pero yun kasi kailangan mauna ka sa kita Oo, ayun o, di pa tapos Another one. Oh, Sabi nga ni DJ Khaled. Grabe si Another one. Super Prince doon. Wala pang 2 minutes, par! Bakit mo naman ginaganyan? Grabe yung Onyx doon, men. Alam mo, nung M6, on average almost every first blood ng Onyx Philippines, 140. Ngayon, sabi nila, ba't di natin gawing 120? Level 3 pa lang si King Kong, nakadalawang dalaw na siya sa mid. Tsaka yung ginawa niyang dash guillotine flicker with kagat. Ang layo ng distance travel kala mo varsity ng long jump. Oh. Kasi sa may lagpas na yun ng tore, nasa likod na ng tore. And siguro this is one of the very rare occurrence na masasabi nating may malinis na play na naganap doong ganong kalalim within 2 minutes. And na-retry pa nga ni King Kong ang turtle. Looks like snowball is real para dito sa Onyx Philippines. Ibang pattern to. Parang hindi ata self-love to. Ito yung keys to victory nila kanina, rebuild the family. Sabi nila, okay, kailangan natin gumalaw as pamilya. Kailangan natin magsama-sama. Ayan, nakuha na naman si Chom's Kurt. At kita na natin ngayon, nahahabulin pa si Kekedat dun na. Grabe, boy. Matutultukan sa may ilalim. Sexy gatot. Sayang hindi umabot yung buti na lang sexy yung gatot. At yun na ata ang pinaka-sexy gatot mula kay Kekedot. Onyx Philippines, lamang na lamang ngayon. Look at this. Selena na nang pipris ng parsa. Ngayon ka lang makakakita ng ganyan. May dalawang bouncer sa mid. Pag tinignan mo yung mid lane, may dalawang bouncer nakaharang. Bawal kang pumunta. Ang nakakainis dyan, men. Hindi kasi natin makita Pero may dalawang trap sa mid lane. Yung gitna lang yung dadaanan na parsa. Papanahin ka ni Super Prince dyan. Tas kakalabit pa yung abyssal trap doon sa may bago na naman tayong natutunan. Wala kay Super Prince. Pwede pala yun. Lagay mo sa kaliwa, lagay mo sa kanan para ang daan gitna lang. Kaso, may papanaan. Oo, grabe pa. Yun ulit yun yung pattern nyo. Kaliwat kanan. Tapos may entry point ng pana. Pwede ka na mag-GPS, Sir Super Prince. Grabe na yan. Hindi na to likod gaming. Ano to? Mid-gaming. Tama naman. Kasi kinor na may kaliwa kanan, anong natira? Yung gitna. Yung gitna na lang.
At medyo delikado na agad ang AP Bren dito. 3 minutes in. 2,000 na agad ang lamang. Pero mukhang makakapag-clear pa naman si James Banks. At ito yung maganda, no? Makakahinga pa sila ng bagya. Hindi pa naman game-breaking yung 2K gold lead. Medyo ibig sabihin lang nito ay hindi kayo makakapalag ng sa objectives ng maaga. Pero iba pa rin kasi yung pogi na nangaagaw ng Lord eh. May chance pang mangyari yun. Kumbaga, kailangan talaga nilang tiisin yung chokehold na ginagawa dito ng Onyx. Pero so far, parang si James Banks ata yung hindi makahinga na maayos. Kasi nilinis ni King Kong yung gubat niya. Parang 2 green lang ata yung nakita ni James Banks. So ang sagot niya, imbes na magpagong ako, gayahin ko si Kuya King Kong, doon ako sa kabila. Ang problema, linis natin. Oo nga, nadaanan na. So for Onyx Philippines, makakakuha sila dito ng turtle. And since in-explain nyo ni Midnight, si King Kong ay level 8 na. Napakabilis. I think we might see a new record. At naglilinis na naman. Tinan mo yung pating ni King Kong, papunta na kung saan papunta ang kanyang batang kapatid. Wala akong paki sa Papunta ka bot na, ko. papunta na rin ako. Sabi niya, James Banks, sa akin yan. Leash mo ko. Ayun na, washing. Okay, sakit ang damage. That's the ejector pa. Hindi yata masusustain dito na revitalize. Habang ginamit tayo. Strike! James Banks with a kill. At doon na nabawi, sinabi inisplok kasi yung patience. Hinintay niya mag-retry bago nag-retry si James Banks. May natira, 10 pesos. 10 pesos yung orange buff. Sabi ni James Banks, thank you, kuya. Siya pa yung nalish. Oo nga, yun yung mga medyo delikado naman. Kapag ka nag-self-love ka, wag mo nang... Ayan! Nako. Biniro lang. Grabe. Grabe ginawang tanong. Nag-charge. Oh, ito, ibang laban naman. Oh, double A, triple A. Wala. Hindi naman battery. hindi na sinubok agad pero tatama na naman. Tinamaan na nga si Kikidot at doon na nga matutuldukan. Sa kamay ni Kelra, binuhat, ejector, galing kay Brusco. Mainit ang mga pana ngayon ni Kuya Super Friends. Parang ang dami na nagda-doubt sa mid Selena. Siya pa ata yung magbabalik sa conversation na pwede naman kasi. Sa GC ni Burrito, admin yan. Admin Siya yan. pala yung nag-ano, no? Siya pala yung nagtuturo. 3-0-2, perfect KDA para dito kay Super Friends. First blood din ay sa kanya. Para dito sa ating laban. So medyo malaki ang kailangan habulin ngayon ng AP Bren kasi knowing na 6 minutes pa lang nakasira na agad ng Torre. At kung masisilip natin ang BPI Gold Leaders, no, nangunguna ang K&K Connection. We have Kelra and King Kong na talagang angat ang gold. Pero si James Banks naiwan ata dito. Oh, unstoppable force! Kamuti ka matamaan pero sabat na yung damage dito ng Zaman Force and Chrono Dash from Kelra with the help of Brusco. At Auto Turtle na ata din, men. Yeah, untik pa nga mapasama yung baton ni Brusco ron, pero buti nila nakasaman for si Kelra, pero dito na naman magsisimula yung pating ni King Kong. Pati yung orange buff, minamataan niya na ayaw niya mag-retrick, gusto niya makuha lahat ng farm ng Joy. At bago pa makarating si James Banks ay nalinis na niya. Mukhang makakakuha pa nga ng gold craft doon, pero Kelra 3v1. Sinawi mo bigla! Nilataka nila ng Zaman Force, kinis nila para kay Kelra sa ilalim ng turret, nabigyan na nga another ejector na naman para kay Brusco. Grabe naman talaga. Grabe! Kita double kill at dumating na ang ilang pa sa mga kampe na pilita mag-flicker dito yung Granger. Nagalit bigla yung Super Family. Ang sabi nila walang malakas sa tatlo pero hindi ata nila kilala si Kelra. James Banks nagpasabog na with the electrifying beats. Pero habang nangyayari ang lahat, may tumatrabaho din sa taas. A hardworking man. King Kong gets the turret. Wala talaga siyang pake sa nararamdaman niyo. Gusto niya kung ano man yung nakikita niya and objective yung nakikita niya sa may top lane. And grabe si Kelra. Imagine mo, wala siyang purify. Wala rin naman kasing hold dito yung AP Bren. And akala nila, ginagank nila yung Harit. Baliktad, ginagank sila ni Kelra. Ang sabi nga nila, tumawag kayo ng ambulansya pero hindi para sa akin. Dahil si Chobskirt pa yung unang bumagsak in this 3v1 at sumakto na rin si Brusco sa laban na yun. Grabe yun. Ang lala nung dodge. Ayan na naman. Okay, makakapag-dash away, unbreakable para dito kay Kikidot. So, AP Bren ngayon, dediretso na, pero nagamit na kay Revitalize AOG para dito sa Gatot. Pero si Kirk makako nag-kill, Electrify Beast, Brusco is down, si Dirk kamuti ka na. Pero tuloy pa rin, pumasok na, washing, double kill for King Kong. Inubos na, hinugasan na ang lahat
At mukhang nakakuha pa ng magandang trade ang Onyx Philippines doon sa simula ng laban. Midnight parang lamang na yung AP Bren. Kailan ba nabaliktad yun? Ang ganda sana ng AOG kaso na-stun din ni King Kong nung bumaba dito si Kekedot. So hindi nakapag-follow up dito ng Unbreakable. Even though maganda yung pasok ni James Banks, napakalaki ng damage output ni King Kong. Sa sinasabi ni Chantel na washing, sinabon pa niya kaya napakalinis yung team fight ng Onyx Philippines. At masisilip nga rin natin dito sa Infinix Handcam no, kung paano nga ba gawin yung quadruple dash na binabanggit nila sa GC ng mga Selena main. At dito ngayon sa Lord ay mukhang kontrolado naman ng Onyx Philippines ang vicinity, pero si Chovskirk available ang Feather Airstrike pero hindi siya makakalapit ng bagya. At ano naka-Brusco, mabibigyan na. So dediretso dito mga players sa AP Bren, pero Salmon Force na ilatag na ni Kelra. Ayun, oh. Araw tinamaan na, shoot ang pana. Pero si King Kong pa rin ang makakakuha ng Lord Kelra! AOG. Tinamaan na pero bang thought pero Unbreakable. It's gonna be a shutdown for Shizo. At AP Bren ngayon pumapalag sa team fight. First Lord ay mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines pero parang sulit ata yung naging trade ng AP Bren doon. Yeah, kasi na-force nila dito yung Salmon Force agad-agad. Even na nakakuha ng Lord dito ang Onyx Philippines at the very least ng pigilan nila si Kelra. Baka hindi magamit ng Onyx Philippines tong Lord na to kasi may holy defense pa naman sa top lane. So baka mag-efficient gaming na lang dito si King Kong. 921 yung marka no nag-level 15 yung Suyu. At napakabilis nito. I think the current record during M6 was 9:15. Matilda Alpha pa yun. So parang tinutulungan pa ng Matilda. Ito solo kayod na nagpa-level 15. Pero Solo rank warrior. Napakabilis makapag-max level. And as we enter this top lane team fight, mo naghahanap pa ng angulo. Here comes the conceal. Ayan, okay, merong dalawang tumatakbo. From Onyx, naramdaman naman ng AP Bren. So tatamaan ng ilang mga bala ang players dito ng Onyx habang doon sa may gitna, sumisira lang ng torre si Kelra. Ganon din naman, nag-clear na minion wave sa may bottom lane si King Kong. So grabe yung aggression dito ng Onyx. 4v1, hindi pa hero yung kalaban nila, pana lang. Yung lumilipat na bulate mula dito kay Super Prince. Tapos si Kelra at si King Kong, tamang trabaho lang. Nakatatlong torre yung Onyx Philippines habang yung AP Bren, busy lang sila na makipagsayaw kay Super Prince. At ang daming nakuha ng Onyx Philippines out of that first Lord. Kadalasan nga ay parang semi-bonus round yung unang Lord na yan na wala masyadong nakukuha. But look at that! The poke damage coming in from King Kong. Napakasakit na. Sinamaan pa ng Abyssal Arrow. Oo, parang yung mga hit dito ng poke ay may halong sama ng loob. Oo. At nararamdaman na nga natin, Onyx Philippines kompleto, all lanes ay merong pressure from the minion wave. So sa may top lane, trabaho nga lang talaga para dito kay Kelra. At yung mga anggulo kasi ng mga araw parang kakaiba. Kung ikaw yung AP Bren, hindi mo mape-predict kung saan manggagaling. Tsaka napakadaming Abyssal traps na nagkalat sa loob ng mismong base nila. Left and right, Hindi mo alam kung anong gagamitin. Ito, gumawa na ng triangle opens pero Feather Airstrike na gamit na rin. AOG sa dalawa. Oh, sakto na nga dalawa yung tatamaan pero nakaled din naman dito si Kelra. Hawa de diretso pa nga dun sa may ilalim ng torre. Tapos disiplina naman. Ito yung sinasabi na self-love. Discipline. Ay! Putok bigla para dito kay Super Prince. Meron ejector. At consider na nga tayong susunod nila. May trade naman dahil si James Banks ay nasa likod pero Primal Wrath mula kay Edith. Kailangan ng tumangpo ng man with a million moves pero million miles na muna dahil mid lane na ang puntirya ng Onyx. Para mahirap na to para side ng AP Bren na dumebensa. Okay, ginamit na nga yung Feather Airstrike. Inaantay na lang pero dumating naman ang nag-spawn yung minion ng AP Bren. By the way, gusto ko lang sabihin, all throughout that skirmish, si King Kong talagang focus lang sa objective. Gusto lang naman niya basagin yung mid lane tsaka bottom lane tower. Hindi nga siya tumulong doon sa bakbakan na nangyayari. Pero again, AP Bren, even though maganda sana yung attempt ni Kekedot with the AOG. Nasa labas kasi si Kelra. Pagbaba niya, nakita niya kagad yung Zaman Force, taking down the Gatot Kacha, and hindi makarespo kagad yung ibang members. Di rin nga kagad mailabas si Feather Airstrike kasi kailangan bantayan ni Chovskirk yung mga pana na lumalabas mula kay Super Prince. At nako, kung titignan natin ang mapa ngayon, kahit saan tumapak ang AP Bren, tila ba'y makikita sila. Dalawa ang mga iniiwasan, pana, Abyssal Arrow, minsan ay may mga nakakonceal pa. Grabe mang zone si Super Prince sa larong ito at mukhang sasayawin lamang ng Onyx Philippines ang Lord hanggat kinailangan ng dumepensa ng AP Bren. Oo, sobrang yung pag pumuputok dito, yung mga trap from Super Prince, pag nakadikit, tinatamaan din. Oo. Di ba sasabog siya pag may tinamaan yung direction na, speak of tinamaan na nga dito ng ejector, hindi na pitatakas pa
Kekedot nakuha na. So -1 ngayon sa side na AP Bren. Ako. Meron pang Lord na kasama. Delikado. Grabe yung rest ni Super Prince, man. Pagkakita niya ng Feather Airstrike, nung tumayo na si Jobskirt, may pana kaagad na pupunta sa kanya. At mukhang isasara na ata ito ng Onyx Philippines. 15 seconds para kay Kekedot. Brusco with a concealed play there! Grabe na paggamit na nga dito ng Vengeance. Okay, nabibilitan na dumepensa pero hindi na. Padedepensahin ba? Isang mabilis na game. Game number 1, Onyx Philippines. 1 minute pa lang ay online na agad ang Super Family with a super play from Super Friends. Si Lina Mid is back at pinakita ni Super Friends kung paano nga ba laruin ito. Grabe, parang there was a time 3-0-2. Tapos 5 kills nun.